love to tell the story. Na kasama po natin sa ating pag-aaral po sa gabing ito, sa ating pong mga kakabsat, na ibag nga arabi kadatayo amin. Kabsat, sa ating mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan, at sa ating pong mga kapatid sa Carabao Island, mayad nga gabi sa ating pong mga kapatid sa Pangasinan, Santos Salabi, ba't nakakalimutan ko palagi sa Bicol, ano po, Marahay Marahay na Banggi sa Indogabos. Yun, naalala ko rin. Sa amin mo pong mga kababayan dito sa Pampanga at sa nalangwigan ng Tarlac, may pabing kiyawangan kapatad at kareng kalaguran ang kaya bitam kikikatamong pamagaral kaya BNIT. So tulad po ng ating na-announced kanina, ang ating pong pag-aaralan ay medyo waalis muna tayo sa aklatang Hebreo. Pag-aralan po natin ang isang bagay na mahalaga. The obligation of a local church to its preacher. Ang obligasyon
ng isang local na iglesia sa kanyang mga ngaral. Ito po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Ang Pilipinas po ay isang third world country. So hindi po ito isang mayamang bansa. Although, hindi naman natin may tuturing na tayong pinakamahirap. At sa ganitong kalagayan, ito po ay ganoon din po sa loob po ng iglesia, sa mga local churches. Kakaunti lamang po ang mga local churches na maituturing nating sabihin mataas ang kalagayan sa kailang pananalapi. Karamihan po ay umaasa sa pagtulong na labas sa kanilang mga mangarap. Mahuriya po ng mga local churches ay umaasa sa tulong ng ibang mga kapatid at mga local churches sa ibang bansa para matulungan ang kailang mga mangarap. Pero dito po sa ating pag-aaralan, bibigyan po natin ng diin ang nakakaligtaan kuminsan ng mga kapatid na obligasyon nila sa kanilang mga lokal na mga ngaral. Alam po ninyo ang isang mga ngaral ay isang Kristiyano, siyempre isang lalaki, na ibinigay niya ang kanyang buhay upang gawin niyang gawain ng pangangaral. So a preacher is one who has devoted or dedicated his life to doing the work of preaching. So hindi po ito isang Kristiyano na minsan mangangaral, kung minsan hindi. Ang isang mangangaral ay ang talagang inilagak niya ang kanyang sarili upang may panggawin ng gawain ng pangangaral. Dito po sa ibig sabihin, in other words, gusto nating bigyan diin o to emphasize na ang pangangaral ay isang gawain na nangangailangan ng kabuuan ng iyong panahon. In other words, it is a full-time work. It's not walang preacher na part-time preachers. All preachers are full-time preachers. Makikita natin kuminsan, katulad po ng kapatid kaibigan natin si John Bautista, ito po isang mga ngaral na bahagi ng kanyang pagsuporta sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtuturo sa isang universidad. But still, he has a full-time work. Siya po ang mangangaral sa Briones Subdivision Church of Christ sa Cabanatuan City. Marami rin pong mga kapatid na katulad niya. But they are still full-time preachers. Makikita natin dito sa mga talatang babasahin po natin na nagpapakilala ng bagay na ito. It's a full-time work. Sa unang Timoteo, sa ika-4 na kabanata, sa ika-13 talata. Kung gusto nyo gamitin ng Kastila, versikulo, ika-4 na versikulo, kapitulo, ika-13 versikulo. Hanggang sa dumating ako, bigyan pansin mo ang iyong hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Doon po sa lumang salin, ito po yung una kong binasa, yung po yung 2000 version ng ang Biblia. Yung original na 1901, ano po? Hanggang ako'y pumarian, o 1905, hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Para mas maganda po yung salin na yan, ano po? Hanggang ako'y pumarian, kanya, ay magsikap ka sa pagbabasa, pangangaral, at sa pagtuturo. Ito lang po sa New King James, ano po, itong aking malaking Biblia. Sa 1 Timothy, binasa natin kanina, chapter 4, verse 13. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Yung pong mga bagong salin, give attention to public reading, parang walang basihan po yun. Ang ibig sabihin ito ay isang proseso. Para kayo makapangaral, para kayo makapagturo, kailangan meron na kayo nalalaman. Kaya nasa umpisa yung pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ng gawain po ng mangaral, hindi lang mangaral tuwing linggo, hindi. Kailangan siyang mag-aaral sa salita ng Diyos at siya magkaroon ng sapat na karunungan sa mga salita ng Diyos. Di ba? So, it requires time and effort. Makita natin.
sa ikalawang Timoteo, dito po sa ikalawang kapitulo, sa ikalabing-limang, huwag gamitin ng kapitulo, sa ikalawang kabanata, sa ikalabing-limang talata, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang alamang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yung salitang pagsikapan, give diligence. Magbibigay ka ng effort, panahon. Yun ang ibig sabihin ng pagsusumikap. Paningkamote sa wikang Cebuano. Ito'y nangangailangan ng panahon na ibibigay mo and effort para maunawaan mo ang salita ng Diyos. Sabi nga po rito, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Pagka ganun po ang ating ginagawa bilang mangaral, wala tayong dapat ikahiya dahil nagagamit natin ang wastong ang salita ng katotohanan. So, yun isang bagay na ginagawa lang isang mangaral. Siya nag-aaral at pilit niyang inuunawa ang salita ng Diyos upang sa kanyang pangangaral ay magamit sa wasto ang mga talata at may paliwanag niyang mabuti sa wastong paraan ng kahulugan ng mga talata. Yun ang trabaho po ng isang mangangaral. Para yung mga trabaho po ng mga skriba sa Old Testament, halimbawa si Ezra, sa Nehemiah chapter 8, di ba? Mula madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat, ipinaliwanag nila ang kautusan ni Moises. Gayun din ang trabaho ng mangangaral. Ibinibigay ang tamang kahulugan at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ginagamit sa wastong paraan ng salita ng katotohanan. Marami po mga mangangaral, kung minsan, gumagamit sila ng talata na hindi angkop sa kailang pinangangaral. They use verses out of context. That's irresponsible. That's being irresponsible. Ito'y salita ng Diyos. You have to give respect kung anong ibig sabihin ng Diyos sa mga bawat talata, sa bawat pahina ng salita ng Diyos. Kung meron tayong paggalang sa Diyos, we have to give respect to His words. Pagniwain natin mabuti because ito ang mensahe ng Diyos sa atin. Para maintindihan natin ang mensahe ng Diyos, kailangan nating maunawaan sa tawang paraan ng salita ng Diyos. And that requires time and effort. There is no shortcut. Yung ibang mga tamad mag-aral, pupunta sa Google at mag-google sila. Hindi balik kung ang hinahanap po ay kapatid ng gumawa. Kuminsan mga denominasyon yun, what do you expect? Makukuha ang mga maling aral, ito ituturo sa mga kapatid. That's being responsible. Ang tawag po natin dyan ay Saturday night preachers. Ibig sabihin po nun, maghahanda lang po sila ng kailang mensahe sa gabi ng Sabado. That's very responsible. Ang isang kapatid, halimbawa, tulad ni Harry Osborne, ang sabi niya sa akin, I have hundreds of sermons which I have not yet preached. In other words, hindi nag-aaral yung tao yun sa Saturday night. Nag-aaral na siya well in advance at marami na siya mga sermon na pwede niyang ituro at any time kung kinakailangan. So yun po makikita natin sa pagiging mangaral. Ang halimbawa po yung mga apostol. Ang mga apostol po, nung nagkaroon po ng problema sa pamamahagi sa mga babaeng baos sa iglesia sa Jerusalem, nung bago-bago pa iglesia roon, minabuti nila na magpumili ang mga kapatid ng 7 lalaking tapat na sila ang mamasiwa sa pamamahagi na may kaugnayan sa mga babaeng bao. Bakit? Meron silang dahilan. Sa gawa po, sa aklat po ng Manggawa, ika-6 na kapitulo sa mga talatay 3 hanggang 4. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkulin ito. Yung po nga pamamahagi sa mga babaeng bao. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. In other words, ang concentration ng mga mangaral at ang mga apostol ay mga mangaral is for prayers
at pag-aaral ng salita. Yun na po makikita natin. So, yun ang trabaho ng mga ngaral. Ano po? Kung akala ninyo na madali ang gumawa ng mensahe, nagkakamali kayo. It takes time. Takes days, weeks, months, sometimes even years para makagawa ka ng isang magandang pangangaral, mga kapatid. Kaya nga po ito po ang essence kung bakit ang mga mangangaral ay binibigyan ng tulong o support upang kanilang magawa ang kanilang gawain na walang hadlang. Kung ikay mangangaral at kayo nagtatrabaho, you have two concentrations. Ikay merong binibigyan mo ng panahon trabaho mong secular job, at the same time yung spiritual work bilang isang mangangaral. And that's not easy. That's very difficult. Kaya nga po rito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 6, by necessary inference, meron binigyan silang karapatan na huwag magtrabaho, hindi dahil sila tamad, kundi upang may talaga nila ang kailang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa iba pang gawain bilang mga mangaral na ating ipapaliwanag din po sa ating pag-aaral. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 6, ang nagsasalita si Apostle Paul. O kung lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa pag-aanap buhay? By necessary inference, yung ibang mga apostol, di sila nagtatrabaho. They have no secular work. They are being supported by the brethren. Bakit? Ayan na talagang karapatan ng mga ngaral upang may italagay lang kailang panahon doon sa gawain ng pangangaral. At wala nang ibang stress ang papasok sa kaisipan ng isang mangangaral. By necessary inference, yung mga ibang mga apostol, ay hindi sila nagtatrabaho. Kaya ibig sabihin, tinatanong ni Pablo, ako lang ba si Bernabe ang walang karapatan kanyang huwag maghanap buhay? At tandaan po natin, may karapatan sa upa ang isang mangangaral. Ang mga tao, at bisan mga kapatid, very critical sila kapag ang isang mangangaral ay mayroong support. Bakit naman kayo critical? Papayag ba kayo sa inyong trabaho na huwag kayong bayaran? Bakit kayo nagtuturo sa eskwelahan? Ikaw isang public school teacher. Papayag ka ba na magturo na hindi ka babayaran? Hindi Magagalit ka, di ba? Sa pagkarapatan mo yun. Palagay nyo, ang mga mangangaral ay walang karapatan sa ganong bagay. Nag-iisip tayo ng imposible. Gusto natin ng isang tao ay magbigay ng panahon sa pag-aaral, pangaral ng salita ng Diyos na walang bayad. That's being the most unfair attitude, di ba? Kung kayo di papayag yung nagtatrabaho secular job, hindi kayo papayag na walang bayad. Don't you know, di ba nyo nalalaman ng pagkakaroon ng upa is very scriptural. In fact, yun ang dapat gawin ng mga local churches. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, ganyan din naman, ipinag-uutos. So this is not an option. This is a command. Ganyan din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang kabubuhay mula sa Ebanghelyo. This is a statement inspired by the Holy Spirit. So ito'y kalooban ng Diyos. Na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kailang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. That's a command from the Lord. Ito yung utos ng Panginoon. Huwag natin ibigay yung lumang alibay na si Pablo lang nagsabi yan. Hindi dapat natin tanda, sabi ni Pablo, kung ikay spiritual kanya, ay kinakailangan mong malaman na ang mga bagay na aking isinusulat ay pautos ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 14. So ito yung utos ng Panginoon. So kung yung mga mangaral, meron silang karapatan doon, mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 5, 17 to 18, although itong mga talatang ito ay ginamit para sa mga elders, na full-time elders, na meron din karapatan na
na bayaran ng local church kung tutuusin, ang matatanda na namamahalang mabuti ay turing na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busa ng baka kapag gumigiik at ang mga manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. So, ito po yung mga prinsipyo ng buhay. Sabi, ng baka, paabang gumigiling siya, ay meron siyang karapatang kumain sa ginigiling niya. At ang isang manggagawa, so any other worker, not necessarily sa spiritual na kahulugan, ay may karapatan sa kanyang sahod. Kaya tinatanong ko, kung kayo mga kapatid, kung kayo may papayag na magtrabaho na walang bayad, hindi kayo papayag? Sipin nyo, bakit ginagawa sa mga ngaral yun? Na gusto nila may mga ngaral na walang bayad. Is that fair? Kung iglesia ng Panginoon, mas fair pa yung mga kumpanya na kumisan hindi mananiniwala sa Diyos. They're giving their employers their due reward. Di ba? Come to think of it. Isipin po natin yun. At ang gawain ito hindi madali. It requires sacrifice. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Katulad ng mga sundalo na nakikipaglaban sa digmaan. Sila po ay nagtitiis ng kahirapan. Napakahirap maging sundalo. Tayo po ay mga spiritual soldiers of Christ. Katulad ng mga physical na sundalo. Kinakailangan tayo magtiis sa mga kahirapan na dulot ng pangangaral ng Ebanghelyo. So yan makikita nyo ito ang essence ng pagiging mangangaral. You have to understand, yon ang mga mangangaral. Hindi sila mga taong walang ginagawa. On the opposite, marami silang ginagawa. Ang overburden kung tutungusin ang mga mangangaral. Ano ba ang gawain ng mangangaral? Kailangan din natin unawain yun kasi kung minsan, mga kapatid, hindi na naintindihan nyo. Sa akala nila, ang mangangaral ay nakatali doon sa local church. Yes, ang primary obligation ng isang preacher sa isang local church ay sa kanyang local church sapagkat doon siya miyembro. On the other hand, ang mangangaral, pagdating po sa pangalan ng Ebanghelyo is not bound by the local church. Ibig sabihin, pwede siya mangaral sa ibang lugar kung kinakailangan. Yan ang isang trabaho po ng isang evangelist o isang preacher o isang lingkod ng Panginoon sa pangangaral. Ipalaganap ang Ebanghelyo. Spread the gospel. Preach the gospel wherever it is possible, where there is opportunity. Kung may pagkakataon. Ibig sabihin, for instance, naglalakami ka sa isang bus at meron ka nakausap, that's an opportunity. Kung nakapunta ka sa ibang lugar at meron ka nakausap sa Ebanghelyo, that's another opportunity, di ba? So, dito po sa pangalang Timoteo, sa ika-4 na kapitulo, ika-2 hanggang ika-4 na kapitulo, kabanata pala, ay ika-2 hanggang ika-4 na talata. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong araw, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kailang sarili na manggurong ayon sa kailang sariling pangnanasa, at tatalikod sa pagilig ng katotohanan ang kailang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. So napakahalaga na ituro natin ang totoo. Ito pong mga sumunod na ika-3, ika-4 na talata ay ma-warning kung hindi natin itinuturo ang katotohanan. Tingnan po, ipangaral mo salita, preach the word in season and out of season. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mangaral ka kung tag-araw at tag-ulan. Hindi na ibig sabihin ni Pablo.
Mangaral ka kapag ka mga tao gusto makinig. Mangaral ka. Mangaral ka kapag hindi gusto makinig ng tao. Mangaral ka pa rin. In other words, preach in every opportunity. Yung sinasabi sa atin. Sabi rito, magtuwid ka, manaway ka. Yun po yung trabaho ng mga ngaral. Mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. So isa sa, yan ang pangunahing gawain po ng isang mga ngaral. It is to preach the gospel sapagkat ito ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao sa sanglibutan. So makikita po nyo rito, yan ang primary gawain ng isang mga ngaral, to preach the gospel. Ito po tayo pinapangaral natin ng Ebanghelyo sa mga taong di pa Kristiyano para magkaroon sila ng kaligtasan at may alis natin sila sa apoy ng impyerno. Snatch them from fire. Sabi nga po sa aklat ni Judas o ni Jude. We snatch people from fire, from the fires of hell. Yan nangangaral po tayo. Kaya nga po kung ikaw ay ang iyong layunin sa pangangaral ay hindi dahil sa pagmamahal ng mga kaluluwa na maaaring mapariwara sa apoy ng impyerno kung sila magpapatuloy sa pamumuhay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, mahirapan ka maging mangaral. The motivation is the desire and love for the souls of men para sila magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi naman sa ganung paraan ng pagpapalaganap na ginagawa ng isang mangaral. Kinakailangan ipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam po ninyo, no ako po ay nagsimulang mangaral, ang halos sa mga nakita kong mga mangaral ay higit na may edad sa akin. Sa katotohanan lang, no ako po ay nagsimulang mangaral, ako ang pinakabatang mangaral sa buong Pilipinas. Ang aking mga kasabay, edad 40, 30, 50. Nangaral po ako nung ako'y 21 taon. O I think 19 pa nga, 19. 19 na taon po. At ako'y naging full-time na mangaral. So, ngayon, alas patay na lahat yung mga kasabay kong sa pangangaral. Makikita po natin na kasabay ko po si brother nito Romeo Torrelesa, yun ang kasabay ko, Materno si Bayan Jr. Yun ang baboy pa yung mga yun. Pero yung mga matatanda, alas patay na sila lahat. Isipin natin kung walang pumalit sa mga taong ito, paano may papalaganap ang Ebanghelyo? So dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, at ang mga bagay na yung narinig sa akin, mga bagay na itinuro ni Pablo kay Timoteo sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Bakit nauna yung salitang tapat? May mga taong nangangaral na hindi tapat. Hindi sila tapat sa pagsunod ng salita ng Diyos at hindi rin sila tapat sa salita ng Diyos mismo. Meron silang ipinangangaral sa kanilang paniniwala. Kaya kailangan lang siya tapat. Tapat sa Diyos at tapat sa salita ng Diyos. Yung pong makapagtuturo that can be developed. Pwedeng ituro yung pagtuturo. Pero mahirap ituro yung katapatan, di ba? Kumisan. So yung tapat na tao na makapagtuturo rin naman sa iba. Huwag din po nating pumipiliin ng isang kapatid na hindi marunong magturo. That will be a big disaster. Madalang bagay yan. Is faithful and is able to teach others also. Siya po'y tapat na makapagtuturo sa iba. Bakit? So we can propagate the gospel. May ipagpatuloy ang Ebanghelyo. Yan po isang gawain din po ng isang mangaral, to train young men in the work of preaching. At ang ipapakilala po natin mamaya that preaching is urgent. Hindi po ito naghihintay ng panahon. Marami pong pagkakataon nakarang panahon na
inaaralan po namin ng isang tao at siya'y interesado sa kaligtasan pero nagpatumpik-tumpik at namatay bago siya nakasunod sa Ebanghelyo. That shows the urgency of saving souls by preaching the gospel of Christ. At hindi lamang, yun namang iba, masyado na concentrated sa pagbabautismo. Hindi rin lang yun ang trabaho ng mga ngaral, to preach the gospel and baptize people. Hindi. Ang pangalawang bahagi ng gawain ng mga ngaral ay mas mahalaga pa doon sa una o magkasing halaga. Ano yun? Nagpapatibay ng mga kapatid. Hindi lamang ng Ebanghelyo ay upang iligtas ang kaluluwa sa kanilang mga pagkakasala. Ang Ebanghelyo rin ay upang pagtibayin ng mga naging mga Kristiyano at sila magpatuloy sa pagiging tapat na alagad ng ating Panginoon. Kung titingnan natin ng Matthew chapter 28, verses 19 to verse 20, dalawang klaseng bahagi ang pagtuturo ng Ebanghelyo. Number 1, to make disciples. Gawing alagad ang mga tao at manatili silang alagad ng ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 28, verses 19 to verse 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin niyong alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang unang bahagi ng Ebanghelyo. Ano yung pangalawa? Sa talatang 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito ko'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang isang bahagi ng Ebanghelyo is for the edification of souls, edification of Christians, pagpapatibay sa kailang pananampalataya. Dito po sa Efeso, ika-4 na kapitulo, ika-11 kapitulo na naman, kabanata, at talatang ika-11 hanggang ika-12. Ephesians chapter 4, verse 11 to verse 12. Pinagkalooban niyang iba na maging mga apostol at iba'y propeta. Wala nang apostol ngayon, wala na rin pong propeta. Pero meron pang natitira dito. Ang iba'y ebanghelista, meron pang ganon. Ang iba'y pastor, meron pang ganon. At mga guro. Bakit sila nilagay? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Banal na ito, banal. Banal na tuturuan sa mga Kristiyano na ito. Anong gagawin mo sa mga Kristiyano? Sa iyong pagtuturo. Ihanda sila. Saan? Sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. In other words, kapag ang mga Kristiyano ay matibay sa pananampalataya at sila nakapaglilingkod sa Diyos ayon sa karampatan, ay titibay ang katawan ni Kristo. Dito po sa Efeso, sa English, ano po? Dito po is the New King James Version. May nagtanong po sa akin, Brad, ano ba pinakamagandang version ng Bible? Of course, I'm prejudiced to the New King James Version. And he himself gave some to be apostles, apostolos, and some prophets, and some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Equipping. Binibigyan mo sila ng kakayahan para maglingkod. Sabihin. Hindi siya pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. So yun ay bahagi ng mga ngaral. Dito po sa Titus, Titus chapter 2. Babasahin ko po ito sa English dahil meron tayong gustong bigyan ng emphasis. Sabi dito sa Titus chapter 2 na po. Verse, actually, 1 to 10. Mahaba lang po. Pagtsaga natin. Sabi dito, but as for you, si Titus na isang mangaral, speak the things which are proper for sound doctrine. Tingnan po nito, ano po? Speak the things which are proper for sound doctrine. Kung ikay mangaral, kailangan alam mo yun. You have to be knowledgeable of what sound doctrine is. Sound, hindi yung maingay. Sound means healthy. Healthy doctrine.
kung paano na, alam mo, si Brother John Bautista po isang dietitian, ano po? Alam niya yung mga sound food o healthy food. Bakit natin kailangan ng healthy doctrine? So that our souls will be healthy spiritually. So, pinapakain natin sa mga kapatid ay maling aral, they will be unsound. Hindi sila malusog sa pananampalataya. At kapag isang tao po hindi malusog, ano mangyayari sa kanya? Eventually, he will die. Kapag isang kapatid ay hindi siya malusog spiritually, dahil mali pinapakain sa kanya, then eventually, he will die spiritually. Sabi nga po lang kasabihan, sound mind or sound body. Kung ano ang inilagay mo sa iyong kaisipan, may epekto ang iyong katawan. Ganyan. So, in the same way, kung pinapasok mo sa pananampalataya ng mga kapatid, ay may kaugnayan rin sa kanilang pananampalataya, of course. That the older man be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to too much wine, teachers of good things, that they may admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. In all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that the one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Exhort bond servants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back, not pilfering, not showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. So ito po yung sinasabi nitong gawain ng isang makakaraw sa loob ng kongregasyon. Turuan niya ang mga kaanib. Yung matandang lalaki, matandang babae, kabataang babae may asawa, yung mga kabinata. At kahit pa yung mga alipin ng mga Kristiyano sa panahon na yun. So, sound doctrine. Sound. So, dapat po ang tinuturo natin ay sound. Healthy for the souls of Christians. Huwag tayong magbigay ng mga agenda na walang kaugnayan sa kaligtasan natin. Katulad ng iba, meron silang entertainment na tinuturo o social activities. Walang kaugnayan ng iglesia sa mga bagay na yun. The church is a spiritual institution with spiritual purpose. Period. So, ayusin ang kakulangan sa local church at magtalaga ng mga matatanda o to organize the local church with the scriptural organization of elders and deacons and members. Katulad po sinasabi sa Philippians chapter 1 verse 1. Di ba sabi ron? The saints with the elders and deacons. Sa Titus chapter 1 verse 5, at ganoon din po sa kabuuan ng 1 Timothy chapter 3, dahil dito iniwan kita sa Creta, upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. So ito utos ni Pablo kay Tito na iayos sa mga bagay na may kakulangan. So doon ang makikita natin ng mga may karunungan. Tinitingnan niya yung mga kapatid kung ano ang kakulangan at yun ang ituturo niya para maiwastuhan ang mga kakulangan sa loob ng local church. Hindi wala tayong sinasabi, wala tayong ginagawa. No. Kung ano makikita mong problema, ayusin mo yon sa pamagitan ng pangangaral upang i-address yung problema niya. At, sabi po rito, magtalaga ng matatanda sa iglesia to ordain elders in every church. So, yun ang layunin ng local church. Eventually, magkakaroon ng elders. Ito pa yung magiging scripturally organized. Karamihan po ng mga churches are scripturally unorganized. Scriptural pa rin yun. Di naman tayo pwede magtalaga ng elders for the sake of having elders. Kailangan sila qualified. Di ba? So, tuloy po natin.
Trabaho rin po ng mga ngaral ang pagwawasto ng mga nagkakamaling mga kapatid. Ito'y mahirap na bahagi ng gawain ng isang mga ngaral. You cannot ignore ang kamalian ng mga kapatid. Otherwise, lalaking kamalian na yun until sa time ito'y magiging cancer at wala ng lunas. Sabi nga po kung ito'y namumulaklak, kung ito'y bulaklak, ano pa lang, hindi pa bumubuka, putulin mo na. Bago ito magbunga ng mas malaking problema. Dito po sa Titus chapter 2 verse 15, ipahayag mo ang mga bagay na ito, mangaral ka at sumuway na may buong kapamahalaan, huwag mong ayaang amakin ka ng sinuman. The local preacher has authority. Kailangan nating mga miyembro, kailangan nating kilalanin yon. The local preacher has an authority. Saan? In preaching and also in rebuking. May mga kapatid na napakatigas ng ulo that if you rebuke them, nagagalit sila at lumalaban. Kung hindi magbabago yung mga kapatid na yun, di sila maliligtas. Di sila ang pupuntahan nila. Hindi, when a preacher rebuke a brother who is proven to be sinning o nagkakamali, that's his obligation, that is his work. Gawain niya yun. Meron siyang authority to hold. Nakala naman kapatid, kung mo sinasabi natin sa loob ng Church of Christ, pantay-pantay ang mga kapatid. Yes, that's true, but iba-iba ang autoridad ng bawat isa. Tandaan po natin yun. Ang mga ngaral has a full authority. Kung pinili mong isang taong bilang mga ngaral, you have given him the authority to preach and to rebuke. Yung sinasabi ni Titus. At huwag mong ayahang amakin ka lang sinaman. You have the right to do that. Dito rin po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipakaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan, sa di kapanahunan, magtuwid ka, manangway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. That's the obligation. At pagtatakwil sa mga bulang tagapagturo. We should not compromise with false teachers. Madalikado yung mga tao yan because they will pagdadalhin nila yung mga kapatid sa maling daan patungo sa kapahamakan. Dito po sa Tito, 3 kabanata, sa talatang 10 hanggang 11. Ang taong namilika ng pagkababahagi, pagkatapos ng una at kalawang pagsaway, iwasan mo. Dalawang beses lang pala yun First and second, kanya. Unang at pangalawang pagsaway, iwasan mo kanya. Bakit? Ang isang tao ay magbago, saan patungo yun? Ang isang tao ay magbago sa kanyang pagkakamali, punong-puno ng kataasan ng kalooban. At di kinikilala ang kanyang pagkakamali, kundi ipinapasa sa ibang kanyang pagkakamali, saan pupunta yan? Sabi rin ni Tito, yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala, na hinatulan niya ang kanyang sarili. He has condemned himself, sabi niya. At pagtatanggol sa katotohanan. Tayo po'y tinalaga ng Diyos upang ipagtanggol ang katotohanan. Guard the faith. Dito po sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo sa ika-6 na kapitulo, kabanata, talata 12 hanggang 21. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, iwasan mo mga usapang walang kabuluhan at ang mga pagsasalungat ng huwad na kaalaman. Nasa pamamagitan ng paniniwala dito ang ilarinali sa pananampalataya sa manyunamang biyaya. We will guard, the preachers are to guard the truth. Sa laknib ti pamati kanya. Sa laknib ti pudno, sabi ng mga Ilocano. You have to shield kanya. Pagtanggol mo kanya. Ang katotohanan. Yun itong gawain ng mga ngaral. Madali ba yun? Wala ngang mga kapatid ang gagawa niyan. Pagkatapos, hindi natin binibigyan ng kaukulang karapatan ng ating mga mangaral. Ay yung mga ordinaryong mga kapatid, otherwise, I mean yung di mangaral, hindi nila gagawin yan. Itong mahihirap na gawain ng mangaral. So punta po tayo sa ating pinakapunto. Ano ang katungkulan ng lokal na iglesia sa kanilang mangaral?
What is the obligation of the local church to its preacher? Bakit natin binigay yung unang bahagi? So you'll understand kung ano ang pagiging mangaral at kung anong gawain ng isang mangangaral. Number 1, ibigay ang kanyang pangangailangan. Pero Brad, kakaunti pa ang aming kakayahan. Ibigay niyo kaya niyo. Kung anong kaya, pagsikapan niyo, dagdagan habang tumatagal ang panahon. Kaya tayo ng mangaral, you have to teach that. May isang, kung mangaral ka, takot kang magturo kung sa tamang pagbibigay, anong klase kang mangaral? Inilalagay mo ang mga kapatid sa kapahamakan, hindi sila maliligtas kung hindi silang bibigay sa tamang paraan. That's part and parcel of the obligations of being a Christian. Makikita po ninyo, lalo sa panahon natin, kaya bumili ng mamahaling mga damit, mamahaling cellphone, mamahaling sasakyan, mamahaling bahay, tapos kakaunti binibigay sa Panginoon. Sasabihin ng mga Amerikano, how dare you do that to God? Kung ating binibigyan pa siya ng ating mga sarili. That's not an excuse. Kung gusto natin gawin, pwede natin gawin. Dito nga po sa Pangalang Korinto, 8 kapitulo, ito po yung mga dukha ng mga kapatid sa Macedonia, despite their deep poverty, nakatulong sila sa mga kapwa nila dukha sa Jerusalem. Basahin po ninyo. Kung makakausap nyo itong mga kapatid nito pagdating sa langit, mapapahiya kayo. Mapapahiya tayo kung hindi tama ang ating kaisipan sa pagbibigay. May pinag-utos sa atin ng Panginoon. Sa Pangalang Korinto, 8 kapitulo, yung sabi rito sa 2, kung paano sa matinding pagsubok ng kabigatian, ang kasaganaan ng kailang kagalakan at ang kailang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kailang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kailang sariling kakayahan at higit pa sa kailang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi ay tulad sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kailang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ayaw nga tanggapin ni Pablo yun, dahil alam niya mahirap yung mga kapatid na ito. Pinakagawa silang tumulong despite their deep poverty. So hindi natin kayang ibigay ang buong pangangailangan ng ating mga aral dahil sa kahirapan ng buhay. Hindi, ibigay natin ang ating makakaya. Give what you can. Dahil yan ay isang obligasyon na dapat natin kilalanin. Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon na nangangarang ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanyang kabubuhay mula sa ebanghelyo. So, obligasyon pala yun. So, ang mga mangaral, kinakailangan silang mabuhay ayon sa ebanghelyo. In other words, makikita natin na yun ang paraan na pinag-utos ng Diyos. Obligasyon ng local church yun. Tandaan po natin. At kung ang mangaral ay nagasik sa mga kapatid ng spiritual na kaligtasan o spiritual na mga bagay, kailangan namin ibahagi rin naman ng mga kapatid ang kailang material na mga bagay. Nasa Biblia yun. Sa 1 Corinthians chapter 9, 11 to 14. Kung kami nakapag-asik sa inyo ng mga bagay na spiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Kung ang iba'y mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Kaya ba hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinais namin lahat ang mga bagay upang huwag kami mahadlangan sa Ebanghelyo ni Kristo? Sa 2 Corinthians 3, pinalawag ni Pablo. Dahil nga po may mga bulang apostol na pupunta sa Corinto, tumatanggap ng upa sa mga taga-Corinto. So sina Pablo at Barnabas, di sila tumanggap. Hindi dahil sa wala silang karapatan. Para wala masabi itong mga bulang mga apostol na ito. Ay, si Pablo, katulad lang namin yan eh. Di ba tumatanggap rin? Yun lang ibig sabihin ni Pablo rito.
Hindi ba ninyo nalalaman na mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi na mandog sa dambana? Gayon naman, pinagutos ng Panginoon na mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kailang kabubuhay mula sa Ebanghelyo. Yun po yung scriptural. Yun ang sinasabi ng Biblia. Na dapat maging prioridad ng isang local church na makatulungan nilang kailang mangangaral. May mga local churches na may balaktot na priority. Iniuna mo nila yung tungkol sa church building. Pwede nang gawin yung pagka dumating na kayo sa punto na may kakayahan na kayo. Pero kailangan unahin natin ang obligasyon sa mangangaral. Yan yung sinasabi ng Biblia. Hindi nga naman natin mababasa church building sa Biblia. Yan po isang expedient lang. In other words, hindi kailangan nyo kung tutuusin. Pwede mo lang gawin yan kung meron kang pagkakataon. It's expedient nga lang eh. But a preacher is a necessity. Inilagay nga po ng Panginoon ng mga mangaral eh. Dahil mahalaga ang kailang gawain. So don't mix priorities. Kailangan alam natin kung anong mahalaga, pangalawang mahalaga, ikatlong mahalaga, ikaapat na mahalaga. So, tingnan po ninyo. Kumisa lang isang local church, hindi na nga siya nagbibigay ng tamang tulong sa kanyang mangaral, nagiging mahigpit pa. Alam po ba niyo, gastos ng pangangaral? Kung kano kagastos ang mangaral? Hindi ka naman pwedeng lumakad lamang, mamamatay ka sa pagod. Kung ikay gagamit ng public transportation, meron pa rin gastos yun. Alam ka naman ikay magbibiyahe lang. Kailangan ka rin naman kumain along the way. Gastos din yun. Kung meron kang sasakyan, magagamit ba yung sasakyan ng libre? O you have to buy fuel. You have to maintain the vehicle. Ano yun? Gastos po yun, di ba? At tandaan po natin, ang mangangaral, kung siya may pamilya, meron pa rin siyang obligasyon na bigyan niya ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung siya ay isang mangangaral, siya kukunin niyo. So, sa pamagitan ng support na galing po sa local church. Hindi pa hirap bang maintindihan nyo? Sa 1 Timothy chapter 5, verse chapter 5. Chapter 5 nga po. Makikita natin na doon po sa mga matatandang iglesia kanya, verse 8. 1 Timothy 5, chapter 5, verse 8. Ngunit kung sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya masawal pa sa di mananampalataya. Kapag ka hindi binigay ng local church ang karampatan sa kanyang mangaral, so yung mangaral is forced to have a secular work. Yun po isang mahirap na sitwasyon, mga kapatid. Imagine mo ikaw may dalawang trabaho. Madali ba yan? Is that very easy kung may dalawang trabaho? Mahirap yun. Yung isa nga lang trabaho, mahirap na eh. Mayroon ka pa dalawang trabaho. Di ba mahirap yun? Di ba natin naunawaan ang ating mga mangaral? Sabihin mo, bigay mo yung kwenta ng binibigay namin sa'yo. Tapos binibigay mo 500 lang sa isang linggo. Kaya bang mabuhay sa 500? Gusto ng mga taong kapatid na nagsasalita na palitan lang ng trabaho eh. Sila lang yung mangaral, ako ng trabaho nila. Hindi sila papayag. Bibigyan mo ang mangaral 500 per Sunday. Hindi bali kung mahirap yung mga kapatid. That's understandable. Pero kung may kakayahan sila at ganun na binibigay nila, di ba kayo nagkakasala sa Diyos? Kakasala kayo sa Diyos. Dito po sa Galatia, imbes na ganun ang attitude natin sa ating mga mangaral, kailangan natin silang tulungan. Imbes na maging critical tayo, samantalang ginagawa naman nilang kailang gawain sa abot ng kailang makakaya, bakit tayo naging critical? Kailangan tayo maging mahabag sa kanila. Kailangan tayo magawa ng mabuti sa kanila, hindi yung critical. Sa Galatians chapter 6 verse 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Oh, ginagawa ba ninyo yun?
Fortunately, doon sa kongregasyon na kung saan ako nangangaral, hindi ganun ang mga kapatid. They are very supportive sa mga mangaral. At obligasyon pa rin ninyo kayo makinig sa pangangaral at sumunod. Dahil yung trabaho ng mangaral. Isang malungkot na sitwasyon sa isang mangaral na pagkatapos ng mga taon na ginugol niya sa kanyang pangaral sa mga kapatid, pagdating ng Judgment Day, walang naligtas sa sino mang inaralan niya. Siya maliligtas siya dahil ginawa niya kanyang gawain. Pero yung mga nakinig sa kanya na hindi naging tapat, hindi siya maliligtas. Kaluguyan sa kanya yun. Malungkot yun para sa isang mangaral. Isang magandang nakapaglalakas ng kalooban sa isang mangaral kung makikita niya pagbabago sa mga kapatid na inaaralan niya at nagbubunga ang salita ng Diyos. Mula sa isang taong masama, bago siya naging Kristiyano, patungo sa isang taong mabuti, sapagkat siya Kristiyano. Yun po makita natin. Meron po akong nabautismuhan noong 1992 na isang lasing tao. Sabi nga pa niya masarap ang pitsil na pinagpapawisan, ganyan. Alam po ba niyo kung ano naging taong yun? Ano siya naging Kristiyano? Siya naging mangaral. Siya malaking pagbabago. Yun ang magandang kasiyahan ng isang mangaral. Dito po sa Gawa chapter 17 verse 11, dito po ay yung mga taga-Berea, bagamat ang mga tao ito, hindi mamang Kristiyano ito Pero kailan pinakitang attitude sa pakikinig, dapat nating tularan. Basahin po natin. Gayon ang mga ito higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga mga bagay na ito. Yun ang magandang attitude. Makinig tayo. Hindi puro tayo critical. Tapos hindi naman tayo nakikinig. Hindi man natin sinusunod ang salita. Just critical tayo sa ating mangaral. That's being unfair. Huwag naman tayo. You have to criticize. Yun po pinakailangan. Pero in a brotherly way. Kung halimbawa, meron tayong di nagugustuhan sa paraan ng pangangaral niya, sabihin natin sa kanya. So he can improve. At palitan niya yung kanyang maaaring maling paraan. Pero hindi masyado tayong critical, kawawa naman. Hirap na nga ng trabaho, tapos kinakawawa pa natin ng ating mga ngaral. Doon po sa Kawikaan, chapter 1, basahin po natin. Ganito ang mangyayari kapag katulad hindi tayo nakikinig. Alam niyo, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga mangaral ang nagsasalita para sa Diyos. Yun na po sa Proverbs chapter 1, magsimula po tayo sa talatang 12 hanggang matapos. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan, kayang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintong bayan kanyang sinasabi. Hanggang kailan o mga walang muwang, kayo iibig sa inyong kawalang kaalaman? Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya? At ang mahangal ay mamumuhi sa kaalaman. Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito ibubuhos ko aking espiritu sa inyo. Ang mga salita ko ipapaalam ko sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag, kayo tumanggi. Iniunat ko aking mga kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat ng kung payo ay minalan yung saysay, at ayaw niyong tanggapin ang aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila ako mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapagkat kinamumuhin nila ang kaalaman, at hindi pinilin takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila lahat kong pagsaway, kaya't kakainin nilang bunga ng kailang mga sariling lakad at mabubusog sa kailang sariling mga pakana, sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam, at ang pagwawalang bahala ang sumisira sa hangal. Ngunit ang tagapakinig sa akin ay tatahang matutiwasay
at papanatag na walang takot sa kasamaan. Yun ang makita natin. Minsan, nagbibiro yung mga mangaral. Sabi niya, ang nakikinig lang sa aking pangaral ay yung kisame at saka yung aligi ng palambahan. Yung mga kapatid, hindi sila nakikinig. Merong kabayaran nyo. Aanganin yan pagdating ng araw. Eh, siyempre, yun ang paraan ng Diyos eh. Di ba? Ito ang paraan ng Diyos. At igalang po natin sila dahil sa kailang gawain. Tandaan po natin, hindi madaling gawain nila. Natutuwa, kailangan natin silang tulungan. You have to support their work. Kung may maghanap po tayo ng prospect na pwedeng aralan, yung ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, gawin po natin yun dahil hindi na magagawa ng mga nag-iisang tao lang yan. Ilan lang ang kakilala niyan. Ang nakita ko pong sa aking experience bilang mga aral, nagsimula po ako mga aral 1981. Ilang taon lang po yan, kukunin ko calculator ko na po. 1981. Okay, sige. Wala po yung calculator ko na po sa aking 2021 na po ngayon, minus 1981. 40 years na ako nangangaral. Hindi epektibo yung house to house. Wala pa kaming nakumbiyete sa ganung paraan. Sa tunayan nga, kahit ang pinaka-effective talaga ay yung kakilala ng mga kapatid. Ayan ang mga nagtumatagal sa pananampalataya. Yan ang nagiging tapat ng mga kapatid. Huwag natin ibigay excuse na, ay, ikaw ang preacher, ikaw maghanap. Lang, nagsisikap ang mangaral sa ganung paraan. Pero hindi ito gawain ng mangaral lang. Ito yung gawain ng local church. So, kinakailangan magtulungan sa gawain ng Panginoon. Hindi yung maging critical tayo sa ating mangaral. Kung ayaw niyo ng mangaralin niyo, di kumuha kayo ng iba. O kaya kayo na lang ang mangaral. Pero hindi na, huwag tayong ganoon. Tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Hindi tayo mga magkakalaban. So, huwag tayong gano'n. Igalang natin ang ating mga mangaral. Dahil sa kailang gawain, mahirap ang gawain ng pangaral. Yeah. Ayaw nga naman kapatid na gawin nilang gawain yun eh. So, bakit hindi natin bigyan ng kaukulang respeto ang ating mga mangaral? Dito po sa Romans 37-8, bagamat di sa pamahalaan, pero tingnan niyo, basahin natin. Ibigay niyo sa lahat ang sa kailay nararapat. Buwis sa dapat buwisan yan ang pamahalaan. Ambag sa dapat ambagan, yung kailangan tulungan. Paggalang sa dapat igalang. Parangal sa dapat parangalan. Hindi mo dapat igalang po natin ang ating mga mangaral. Sila ay lingkod ng Panginoon para sa marangal na gawain ng pangangaral. Bilang konklusyon, pagtatapos, mahalaga ang gawain ng pangangaral. It's very important. Ito ang pinili ng Diyos para ligtas sa mga tao. Tingnan po yun sa 1 Corinthians chapter 1. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 1. Ano po? Pero hindi po tayo prejudiced. Kinakailangan naman ng mga ngaral. Gawin yung obligasyon nyo. You show yourselves to be worthy na tawagin tayong mga mangaral. Di ba? Mamaya, babasahin po natin yan. Hindi mo sabihin yung prejudice tayo sa mga kapatid. Hindi naman. We have to be fair. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ang sanglibutan. Ang Diyos sa pamagitan ng karunungan nito ay kinunugdan ng Diyos na iligtas sa mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Kahangalan sa punto de vista ng tao, hindi sa Diyos. Pinili ng Diyos sa pangangaral. Ito ang paraan na paligtas sa bangkal luma. So it's a very important word. Nagbigay, nag-iwan, marami pong sakripisyo ang mga mangaral. For instance, ako na lang po nagsasalita sa inyo. Ako'y nagsasalita tulad ni Paulo bilang isang hangal. Sabi nga niya, sa pangalang Korinto, ano po? May mga kapatid, si Roderick Darasin, ito yung mga taong nakapagtapos ng kolehiyo. Meron silang mga
kurso, meron silang dating mga trabaho. Ako po ay isang nakatapos din sa universidad. Ako po ay merong natapos sa ekonomiya, economics. Ako ay nakapagturo sa isang universidad. Pero ako'y nangaral, iniwan ko yung pagkakataon na yon ng pagunlad sa aking buhay dahil gusto ko naging mangaral. Hindi ba natin iniisip ang mga iniwan ng mga mangaral para lang sila makapangaral? May umiwan ng mga magagandang trabaho para sila makapangaral. Iniwan nila yung magagandang pagkakataon para sila makapangaral. Anong iniwan nyo para sa Panginoon? Sipin niyo yun. Pero maraming iniwan ng mga mangaral upang sila makapangaral sa inyo. Ang tanong, anong iniwan nyo para sa Panginoon? Sabi ko nga ulit, anong iniwan nyo upang maglingkod sa Diyos? Wala. Ang iniwan nyo, iniwan natin lahat. Ng mga masamang pag-uugali. Iniwan natin lahat yun. Mapaliban doon, anong iniwan nyo para maglingkod sa Diyos? Wala. Kumisa nga, yung mga trabaho ng ibang mga kapatid, hindi nararapong trabaho. Pero di pa rin nila iniwan. Dahil nasasayakan sila sa kapakinabangan. Ang mga mangaral, karamihan iniwan nila yun. Ang pagkakataon na umunlad ang buhay kung ikay nasa secular na trabaho. Kung ako po ay nagtrabaho sa secular na trabaho, ibang kalagayan ko sa buhay ngayon. Yung po mga kasabay kong mga nagtapos, meron akong kilala sa presidensya ng kumpanya sa buong Pilipinas. Ng isang malaking kumpanya. Ganun ang aking mga naging kaklase. Dahil nakatapos po kami sa hindi pangkaraniwang universidad. Pero iniwan natin yun para sa pagmamahal ng pangangaral at pagliligtas ng kaluluwa. Balikan ko yung tanong, anong iniwan nyo para maglingkod sa Diyos? Di ba nyo naisip ang iniwan at sinakripisyo ng mga ngaral para makapangaral sila ng Ebanghelyo at makapaglingkod sila sa inyo? Di ba? Pero sabi ko in fairness, itong mga ngaral ka at kinuha mo ang obligasyon ng mga ngaral, be responsible. Gawin mo ang gawain ng isang mga ngaral. Mag-aral ka. Pag-aralan mo ang Biblia. Mag-ibigay mo, ipakita mo ang iyong pag-unlad sa iyong kaalaman sa banal na kasulatan. Sa 1 Timothy chapter 4, ano po? Yun po sa unang Timothy, 1 Timothy chapter 4. Wala po shortcut po kasi yan eh. You have to spend hours and hours of studying the scriptures. Dito po sa 1 Timothy chapter 4, verses 13 to verse 15. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy, with the laying on the hands of the eldership. Meditate on these things. Give yourself entirely to them. Kaya ang full-time working. That your progress may be evident to all. Sabihin, makikita nila ang pagunlad ng kaalaman. In that manner, pati mga kapatid ay titibay sa kanilang pangaral. Huwag po nating ituring parang basahan ng ating mga mangaral na para baga namamalimos pa sila sa awa natin. No. Hindi sila basahan. Mahalaga ang kanilang gawain. Marami silang sinakripisyo, no po, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Question, pangutana, sunod-sunod, kutang, pregunta. Paano kung walang naging mangaral? Sino mangaral? Paano kung walang mangaral? Sino mangangaral? Di ba nyo na itatanong sa inyo mga sarili yun? Mga kapatid? Kung walang nagsakripisyo maging mangaral, katulad ko, katulad ng iba, sino mangaral sa inyo? Di ba dapat pasalamatan natin itong mga mangaral na ito na nagbigay ng kailang sarili upang makapaglingkod sa inyo. Hindi rin tayo maliligtas mga kapatid kung di natin gagawin ng mga wastong mga bagay na pinagkakainiutos ng Panginoon. Kaya isipin po natin ito.
Ang mga local churches, meron silang obligasyon sa kanilang mga ngaral. Huwag natin po saan kinakawawa. Ano po, kawawa na nga eh. Kakawawain pa natin. Instead na magtulungan tayo at magbigay ng pagmamahal sa isa't isa at magmalasakit tayo sa isa't isa dahil tayo pare-parehong nagkakaisa ng paglilingkod sa Diyos. Okay, ngayon po, ito po ang katapusan ng ating pangangaral ngayon. Kaya bakit po natin tinuturo ito? Tayo mag-isip. Marami po mga local church hanggang ngayon, hindi nila alam mga obligasyon nila sa kailang mga ngaral para bagang may utang na loob pa yung mga ngaral sa kanila. Kailangan po yung ating itinutulong sa mga ngaral habang dumaraan ng panahon ay umuulad din naman. Pwede din po silang obligasyon sa kailang mga pamilya. Pwede rin kaming maghanap ng secular job. Totoo yun. Pero it will hamper our work of preaching. Magiging balakid sa pangaral ng Ebanghelyo. Napakahirap nun. Sino sa inyo ang willing na magtrabaho ng dalawang trabaho? Wala, di ba? So, ang primary concern po natin is to see the obligation na yung mga mangaral po ay they should be properly supported ng local churches. And local churches should work on that. Ito'y trabaho ng mangaral. Turuan natin ng mga kapatid. So, malalaman nila ang kailang obligasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabi nga po ng mga kapatid natin at sa ating mga igsuon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung wala po tayong mga tanong, mga kapatid, puro mga pagbati lang. Ayun, may mga pagbati lang. Baka meron kayong, ayun, alam ko na, naalala ko na, Brother Jerry, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Palagi ko nakakalimutan eh. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Kanya. Yun po ang pagbati po ng magandang gabi sa wikang ang tawag doon, sa wikang Bicol, ano po? Sa wikang Bicol. Yung ganun din po, ano po, yung po mga mangangaral, pasinin po nyo, iba-iba ang estilo na lang ng pangangaral, no po? Dahil sila iba-ibang klaseng tao. Minsan, kinukumpara natin ang mga mangangaral sa ibang mangangaral, huwag natin gawin yun. Parang sabi ko nga, ako po ay mahilig sa music, ano po. Kung meron siyang gitarista, ano po, dalawang magaling na gitarista, at patutugin mo sila ng isang pyesa ng musika, hindi parehong magdidinig mo. Parehong nota ang kailang gagamitin, dahil para isang kanta lang yon, pero iba maririnig mo. Iba maging emosyon ng isa kaysa doon sa isa. Dahil magkaiba silang tao. Pareho silang magaling sa ibang paraan. Kaya hindi po ang mga mangaral. Imbes na ikumpara natin ang mangaral sa mangaral, ikumpara natin ang tinuturo ng mangaral sa salita ng Diyos. Yan ang dapat natin gawin para malaman natin kung totoo o hindi ang tinuturo ng isang mangaral. Huwag po tayong magkumpara ng mga mangaral. That's being unfair. Ano po? At alam ng Diyos kung saan tayo ilalagay. May mga kapatid na effective sila sa ganitong lugar. May mga kapatid na effective sila sa isang lugar. Katulad po ng mga propeta. Si Daniel, siya po ay nasa mga hari. Doon siya nagbibigay, nagtuturo. Si Ezekiel ay sa ordinaryo mga tao. So, inalalagay ng Diyos ang kanyang mga manggagawa sa tamang paraan. So, we do not compare notes. We do not compare preachers. Iba-iba sila. Meron silang kani-kanyang kahinahan sa pagsasalita marahil o pagbibigay ng aral, at meron din silang kanya-kanyang strength ng kailang pangangaral. Because iba-iba sila klaseng tao. Di ba iba rin ang mukha nila? Iba-ibang personalidad nila. May mga well-dressed na mga aral. May mga kapatid na talagang hindi sila marunong magdamit. May mga katamtaman lamang. May iba-iba style ng buhok nila. Iba walang buhok. Iba makapalang buhok. Hindi iba-iba pong style niyan. Huwag natin kumpara mga mangaral.
Kung magbibigay lamang ng tapat ang mga kapatid sa church treasury, maraming masusolusyonan na suliranin sa isang iglesia lokal. Hindi naiisip ng isang Kristiyano na nagkakasala siya sa hindi pagbibigay ng... Tama po yun. Lahat po ng aspekto ng ating pananampalataya habang tumatagal ang panahon ay dapat ay lumalago. Ang ating pagkaunawa sa Biblia, for instance, sinabi po doon sa Hebrews chapter 5, verse 12, habang tumatagal tayo sa pananampalataya ay umaasenso rin dapat ang ating kaalaman na sa punto na pwede ka makapagturo sa iba niya. Sa Hebrews chapter 5, verse 12, halimbawa, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo maguro na, kailangan muling may magturo sa inyo na maunang simulain ng anak ng Diyos. Kaya nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Kanya. Gayun din po sa ating pagbibigay. Di ba? Gayun din po sa ating pagbibigay. It should grow as time goes by. Habang tumatagal tayo, unaunawaan natin ang tamang katotohanan sa pagbibigay. Ako po, natutuwa ako bakit ganyan? Nagsimula po akong maging Kristiyano, meron pa ako narinig na barya doon sa yung kung saan nilalagay po yung contribution, po. Wala na akong nakikitang barya ngayon. In other words, umasenso na yung mga kapatid sa kanilang pagbibigay. And that will help the work. It will help the preacher and the work in itself. Katunayan po sa aming kapulungan, meron kami long-term plan na magpatayo ng isang bagong gusali dahil kailangan na yon. At the same time, di nako-compromise yung ibinibigay na tulong sa mga aral. Hindi pa kami full-time sabihin na fully self-supporting, but we are very supportive doon sa mga aral. Siguro sa tansya ko lang, hindi ko nagmamayabang, sa abot ng aking kaalaman, isa yung iglesia, yung isa yung kung saan ako nangangaral, ang pinakamalaking ibinibigay sa kailang mga aral kumpara doon sa iba. Tama bang sabihin ng iglesia they can't afford to pay a preacher? There. Ang sagot ko lang siya, if you can't afford to pay a preacher, don't have a preacher. Katulad lang po yun ng isang kumpanya. If you can't afford an employee, then don't hire an employee. Kayo mangaral. Tingnan nyo gano'ng kahirap ng pagiging mangaral. Yung po mga hindi self-supporting, ganito ang kailang attitude. We will give what we can give as we can. Sabi pa nila, and we will increase as we improve. Yung may mga ganong klaseng attitude. Hindi naman sa kalakihan ng ng bilang ng mga kapatid. Hindi It's not in numbers, it's in quality. Kung paano naturuan po yung mga kapatid sa isang local church. Alisin dapat ng isang Kristiyano ang isip niya na may edad ang pangangaral. Walang edad ang pangangaral. Katulad din na wala kang hinihintay na panahon para aralan mo yung isang tao because salvation is urgent. Kung paano kung bigla ka namatay. So if you have the opportunity, do it now. Kung gusto mo mangaral ka na ngayon. Baka sabihin mo, halimbawa, mangaral ko pag ako 32 years old, paano kung namatay ka ng 31? Hindi mo na nagawa yung gusto mong gawin? Hindi po maganda yun. It's the urgency of the preaching. Kaya nga po, napakahalaga ng pangangaral. The more, the better. Maraming mangaral, the better. Minsan kung na-develop po yung mga kapatid to such a point na marunong sila magturo, kung kahit wala lang mangaral, pwede kayo na lang. Kung meron po, pag dumating sila sa punto na sila ay maalam na sa Biblia, at mature, pwede yun. May mga kongregasyon naman na gano'n po. Wala naman silang masasabing full-time preacher, but they do the preaching themselves. Pero madala lang po yung gano'n. Nagkakasala po ba ang isang Kristiyano kapag binawalan niya o inadlangan niya ang isang tao
upang makagawa sa ubasan ng Panginoon. Huwag tayong madlang sa pagkakataon. Every opportunity, kailangan tayong mag-preach. Mag-preach po tayo. Kaya nga, preach the word. Sabi niya, be ready in season and out of season. Brother Jojo, preaching the gospel is not an easy task. Amen. It is not easy nor pleasant. Totoo po yun. Kung ikaw isang tao na mahilig na walang kaaway, huwag kang mangaral. Kung ang kagustuhan mo ay maging magandang tingin sa ng lahat ng mga tao, huwag kang mangaral. But if you preach the gospel, you will have enemies. To give the people what they need to equip them to be strong and to stand for truth. God's ways has always been a way of learning. It is a way of seeking to understand His laws and His will for our lives. In an attempt to influence others for righteousness, God commanded the communication or teaching of His Word. As may mga talata, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9, chapter 31, 9 to 11. For this purpose, God has placed teachers in the New Testament church. Ephesians 4:11 to 12. Thanks to our brave preachers. Tama po yan. Preaching is not pleasant. Hindi nga, hindi ka kumisan nga, ayaw ka ng mga tao kasi tinuturo mo yung tao, nasasaktan sila, hindi ba? Kumisan nga, ito po, pagka nangaral ang mangaral at nasaktan kayo, magbago kayo. Yun naman ang purpose ng preaching kasi, baguhin tayo. Huwag tayo maging masyado ma-pride na nasaktan ka lang tapos nagagalit ka. Eh, paano ka maliligtas pag ganun? Kung tama naman ang narinig mo, eh di palitan mo yung pagkakamali mo. Yun ang purpose ng pangangaral. Ang church is the hospital of the souls. Doon po sinikorek, inaayos, winawasto ang dapat gustuin sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Wala na po tayong mga comments, tanong. Alam po nyo, mahirap sabihin ito. Mahirap i-preach actually po ito kung ikay isang mangaral. Alam po. Baka magkaroon ng backlash sa mga kapatid. Siyempre, dalawang point of view ito eh. Point of view ng mga kapatid at point of view ng mangaral. It should be fair. Gawin ng mangaral ang kanyang obligasyon at gawin din ng mga kapatid ang obligasyon nila sa kailang mangaral. It works both ways. Ano po? Maraming salamat sa inyo ulit, mga kapatid. Ito pong awit po natin ito, inawit lang ng isang tao, pero apat po yung bahagi, inawit niya. Napakaganda, pakinggan po natin. Near
Ganda po ng awit na po. Tayo lumapit sa, tayo mas malapit kanya. Lalo po tayo lumapit. Tayo sa ating Diyos, nearer to God. Sa ating pong kasalukuyang panahon, ano po, meron pa pala rito. If you don't have the bones to preach the truth and nothing but the truth, just pliff hamburgers. Alam po yun kung saan narinig ko yung pliff, just pliff hamburgers. Ito po yung galing kay Larry Hayfley, ano po. Ang sabi niya, if you can't stand for something, ganyan, just flip hamburgers. In other words, you have to stand for the truth. Ano po? Kung di mo kaya gawin, sabi ni Larry Hayfley, just flip hamburgers. Nakalimutan ko na yung sermon na yun, na sa tape niya ngayon, ano po, nakalimutan ko na yung title na yun. Pero yung sinabi niya yun, if you cannot stand for something, just flip hamburgers. In other words, hindi lahat pwedeng maging maharal. Sabi nga ni Brother K.D. Piligambol, it took me a month to ready my first sermons. It is hard, not easy. Of course, it is not easy. Mahirap po. Pero as time goes by, pagka ikaw po ay nagiging bihasa sa salita ng Diyos, na nalalaman mo na ang katotohanan sa mas palawak na paraan, mas madali na yun. Pero siyempre, pag nagsisimula ka, kahit saan naman pagsisimula, may hirap yun siyempre. Wala na po tayong tanong mga kapatid. Tayo po ay sama-samang manalangin. Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay sa amin at sa mga ululuwi mo sa mga susunod pang mga araw ng aming buhay, sa lahat ng mga pangangailangan namin na inyong ginagawa sa kaligtasan na binigay sa amin, sa aming Panginoon na matay sa krus para sa aming kaligtasan, sa banal na Espiritu na nagpahayag po sa amin ng magandang balita, sa mga kapatid na tapat na nagbibigay sa amin ng kalakasan at halimbawa na magpatuloy po sa katapatan. Ama, kami po ay nananalangin sa inyo, alang-alang sa mga kapatid, sa pamilya po ni Sian Castilla po na kapatid sa Kabanatuan, dahil siya po sa mga ilang buhay. Sana ay manaiwan ay matanggap nila ang kawalan nila at magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadala din po namin ng pamilya po ni kapatid namin na ganyan ding paraan na sila ay maging matatag at magpatuloy sa inyo, Diyos, sa paglilingkod. Na imingi rin po kami ng tulong sa kapatid na Ferdy, sa kanyang karamdaman at sa lahat po ng mga kapatid na nakikita namin sa Facebook na po na nangmingi ng panalangin. Bagamat hindi ko na po alam ang lahat ng mga pangalan nila, pero pinapadalayan ko po sila man na sa inyong tulungan. Sa lahat ng mga kapatid na makadalas ng kapigatian, kahirapan, dahil sa pananampalataya, dinadalayan po namin. Dinadalayan din po namin lahat ng mga namamahala sa aming mga bansa, sa lahat ng mundo, na sana sila maging marunong sa kanilang mga pasya, pang matulungan ng mga lahat ng mga tao sa pandemyang ito na maging maayos na. Hiningi po namin na sana dumating ang panahon na yun, Diyos, para magpagpatuloy kami sa gawain na walang hadlang o sagabal. At hiningi po namin na sana patawarin niya kami sa mga pagkakamali. Ang mga bagay na tayo aming hinihingi, dakilang pangalan ng aming Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So wala na po tayo mga comments. Bukas naman po, balik tayo sa Hebrews. Sa Hebrews chapter 10. Di punta sa katapusan. At sana'y maging matiwasa at magandang ating magiging pag-aaral po sa aklat po ng Hebreo. So mag-ingat pa rin po tayo mga kapatid, na hindi pa tapos itong pandemic na ito. Stay safe.